Ngayong araw na to, bablog ko kung paano ako nagpe-perform at kung paano ako nagre-ready. Syempre, bilang nanay, busy tayo, nagde-devotion pa rin tayo para may guidance tayo ni God sa mga words niya. 1 to 2 weeks ako nagpa-practice and mas okay kapag nalaman ko yung competition agad para naman nakakapag-practice ako maigi. So, nagpagupit na rin ako ng buhok kasi sobrang haba na niya and then nagpa-nail art ako para naman kapag magpe-perform is presentable talaga yung itsura natin at maayos and maganda kasi may points din yun. So, ayan, nag-heels din ako and nagde-dress rehearsal sa bahay and ayan, D-Day na ng trot semi-final. So, first time ko lang sumali ng K-trot ng mga kantang trot kasi ang genre ko talaga is kayo, yung parang performance talaga. And sa sobrang busy ko, ayan, na-hospital na rin ako, emergency, pero tuloy pa rin ang practice. Tuloy pa rin ang laban. Basta ingat lang talaga sa health kasi mahirap pag may sakit, lahat mahihinto, maititigil. Kaya praise God at gumaling ako. And Chonan K-Culture, ayan, nakita siya sa, napanood namin siya sa TV, sa news. So ayan, D-Day na, Friday, semifinals na. So ayan, nandyan yung asawa ko, yung ate ko, and yung bunso kong anak. And yung supportive kong ate, thank you so much kasi andyan siya palagi nakasuporta sa akin. Ayan, ito na yung performance ko. Una, wala dyan yung mic, kaya kinabahan ako. Sabi ko, naku po, sana pumasok ako sa grand final. Kasi nawala. Tapos ayan, meron na siya. Nagkaroon na ng sounds. Praise God talaga. Kinabahan ako dyan eh. Tapos, takbo ko sa sensengnim ko, sa manager ko, kasi sabi ko, Ma'am, nawala yung sounds. So, ayan kaya yun. So, ayan, a-announce na. So, ayan, maririnig nyo dyan yung boses ng ate ko. Todo support talaga siya. Congratulations! Team number 9, Kim! Sobrang saya namin dyan. Kala ko talaga di ako makakapasok kasi ang gagaling talaga, promise. Napakagagaling po talaga ng mga contestant, ng mga sumali. So, sa sobrang tension and talagang pagod that day, ayan, may libre pa kain po. So, ayan, bibimbap yung pinakain sa akin and yung sa iba naman yung kejang. And lahat po ng mga nandyan na grupo, ang dami po talaga nun, is talagang bumili sila ng ticket, galing sila ng iba't ibang bansa. So, the next day, morning, talagang D-Day na ng contest, nag-bake ako para sa mga supporters ko na mga Pilipinong pupunta. And, kumuha rin ako, nagpa-print din ako nung, ayan, yung paper. Kasi kung pag wala niyan, is di ka papapasukin doon sa event. Sobrang higpit talaga nila. And ako rin talaga yung driver kasi need magtrabaho ng asawa ko. So, ayan, ako napakagagaling po talaga. Napakagagaling nila, parang mga artista, mga K-pop superstar sa TV, pati mga galawan nila. Magaling po talaga. And ayan, ako na po yung kakanta. Sobrang miraculous po yung nangyari dyan kasi hindi dapat yan ang kakantahin ko. Dapat iba, Arum Taong Kangsan. And nangyari, yung next na kakanta ko, kasunod ko is Arum Taong Kangsan din ang kakantahin. Kaya naman nung pinalitan ko ng Para Minore, 1 day lang ako nag-practice. The next day is perform na. Buti na lang, kabisado ko talaga yan. And favorite ko talaga siya kantahin. So, ayan, pagkatapos kong mag-perform, miniting na kami kung paano kami akyat sa stage kapag kukuha ng prize. Ang iniisip ko po talaga dyan is consolation lang ako. Hindi ko po talaga akalain. Basta finil ko lang yung performance ko and nag-pray ako kay God. Sabi ko, Lord, kung ano po yung plan nyo sa akin, kung ano lang po yung makuha ko, okay lang sa akin, tatanggapin ko ng buong puso. Yokshim opso, parang hindi ako magiging greedy. Tapos ayan, kinakabahan na ako dyan. Sabi ko, hala, 2 na lang. And we did it! Ayan, di ba? Second place tayo, Philippines. And may pa-interview pa, oh. May interview biglaan, kaya ayan, pogi haji angko, huwag magsusuko. Ayan, uwian na and talagang pahinga na. And pag uwi, sinurprise kami ni Chagya ng Kamjatang. Alam niyo yung favorite ko. And then the next day na agad, sinamahan na ako ng asawa ko. And after rehearsal, nagbihis ako. Ayan, rehearsal na. Pagkatapos ang aga, ayan na yung aking performance. Maga kami nag-perform.
Ang dami rin talagang tao nung time na yan. Daming supporters and napakaraming Pilipina na nag-perform din. So, ayan, ito yung iba sa mga video. Pero ito yung comedian. May guest din na comedian. And mga Pilipina. Ang gagaling nila sumayaw. May mga nag-aano pa, nanta ba yun? Mga nagda-drums, masayaw. Ayan, mga Pilipina performers. Sobrang proud Pilipina here po talaga. Ang gagaling. And ang babait nila. Ayan, friend ko yan. Si Princess Benito So. Diba? Astig. Ayan, galing-galing. Ang bait din yan. Todo support yan sa akin simula umpisa. Sobrang saya ko din ng araw na yan. Kasi naman, pagkatapos mag-lunch is nakasabay ko rin yung friend ko dyan. Hindi ko akalang dyan kami magkikita. After 3 years, dyan kami nagkita. Kasi sobrang busy, malayo rin siya sa akin. Yung classmate ko sa KIIP na nagko-Korean citizenship kami. Ayan. Love you, Isorim. So, ayan. Ano na? Announce na ng winner. Woohoo! Thank you, Lord. Praise God. Ayan, nanalo po ulit tayo. Talagang pag si Lord nagbigay ng blessing na pinag-pray mo, siksik, liglig, umaapaw talaga. So, ayan. Winning performance encore daw po. 말할 걸 그랬지 Sobrang dami rin talagang tao nung time na yan, and lalo na mga Pilipina. Shout out po sa mga na-meet kong Pinay, and sobrang thankful kay Lord kasi naman yung nangyari na to di ko akalaing matutupad. 1 month ago, nagpe-pray lang ako. Sabi ko, Lord, please sana magkaroon po ako ng performance and ng income kasi wala talaga akong work kasi full-time mom ako. And talagang lagi lang ako nasa bahay, linis, asikaso, and syempre, serve sa church. And ayan, di ko akalaing sasagutin siya ni Lord ng siksik talaga, ng talagang bumubuhos talaga. So, thankful talaga sa Panginoon sa lahat ng mga ito. And thank you po dahil na-enjoy din ng family ko and sobrang blessed po talaga. O, yun yung asawa ko, nangungulit na. Ayan, uwian na. Ito po yung ating mga napanalunan. To God be all the glory. Praise and honor. Ayun. And back to basic na ulit. Ayan, Oma mode na ulit. And talagang na-enjoy ko yung pagiging nanay, pag-aalaga sa mga bata, pagsisilbi sa pamilya ko, sa asawa ko. Ayan, kaya talaga namang thankful ako kay Lord. In ups and downs, talagang dyan talaga siya at hindi na tayo pababayaan. Basta pray lang tayo palagi, magtiwala tayo sa Kanya, and personal relationship po talaga kay Lord ang kailangan natin. Thank you God, thank you Jesus Christ.